Alam mo, nung ipinadala mo sa akin tong aklat na to, yung Roar and Wings ni Chris Villasis, nung unang ko makita yung pabalat, yung leon at agila, ang unang kong naisip, heto na naman, isa na namang leadership book. Oh, yun talaga ang dating, no? Pero habang binabasa ko yung mga sinulat mo, may isang tanong na parang hindi ako pinatulog. Bakit daw tila bigo ang pamumuno sa kasalukuyan? Yan ang gusto kong himayin natin ngayon. At yan mismo, yan ang pinakapuso ng buong aklat. Kasi ang sabi ng may akda, hindi naman sa kulang tayo sa talento o sa strategiya o sa magagaling na tao. Mas malalim daw yung argumento niya. Sabi niya, nangyari yung krisis dahil sa isang mapanganib na pagkakaiwalay. Pagkakahiwalay. Oo. Nagkawatak-watak daw yung dalawang bagay na dapat sana laging magkasama, yung tapang na manindigan at yung pananaw na sumulong. Parang isipin mo, para daw tayong may eroplano na isa lang ang pakpak. Okay. Kahit gaano kalakas yung makina, ang mangyayari, paikot-ikot lang yung lipad niya, walang pupuntahan. Okay, gusto ko yung analogy na yan. So, parang may dalawang klase ng problema, di ba? Sa isang banda, andyan yung mga leader na puro tapang. Yung puro get things done. Sila yung laging handang sumugod sa laban, pero madalas, hindi malinaw kung para saan ba talaga yung laban na yon. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Eksakto. Yan yung tinatawag sa libro na may malakas na roar, yung angin-ungat. Isipin mo, parang may makina ka ng sports car, yung V8 engine. Sobrang lakas, di ba? Yan yung roar mo. Sobrang bilis ng arangkada. Tama. Pero yung manibela mo, manibela ng bisikleta. Okay, gets ko. Sobrang lakas ng puwersa mo, pero wala kang tunay na kontrol sa direksyon. Ang resulta, pwedeng bumangga ka lang sa pader o umikot-ikot sa parking lot, puno ng aktibidad, pero walang tunay na progreso. Nako, parang naranasan ko na ata yan sa ilang proyekto. Puro kayod, pagod na pagod ka na sa dulo ng linggo, pero pagtingin mo, parang wala namang pinatunguhan. Ngayon, ano naman yung kabilang panig? Yung mga leader na walang roar. Sila naman yung may malalakas na wings, yung pakpak. Puno sila ng magagandang ideya, mga pangarap, mga blueprint. Kung titingnan mo yung mga plano nila sa papel, grabe, napakaganda. Klaro ang vision. Klarong-klaro, detalyado yung mga hakbang. Pero, hanggang doon na lang. Yung wings nila parang nakatupi lang. May kakayahan silang lumipad ng mataas pero takot silang tumalon mula sa sanga. Kasi yung vision na walang execution, sabi nga, isang halusinasyon lang. Yun na nga. Okay, malinaw sa akin yung roar, yung tapang, yung execution, pero itong wings o vision, dito ako medyo nag-iisip. Kasi lahat naman ng leader may vision, di ba? Minsan nakapaskil pa nga sa opisina. Our vision. Ano yung vision na tinutukoy dito na parang kakaiba sa karaniwang corporate vision statement? Magandang tanong yan. Kasi hindi lang to tungkol sa pagkakaroon ng goal o target. Ang wings ayon sa aklat ay yung kakayahang bigay ng Diyos na makitang hinaharap ng may layunin at pag-asa. So hindi siya galing sa'yo. Exactly. Hindi ito isang bagay na binubuo ninyo sa isang strategic planning session. Ito raw ay isang bagay na natatanggap mo. Yun yung malinaw na larawan ng kung saan kanya gustong dalhin, na kahit ikaw mismo natatakot ka kasi parang imposible. Okay, so ibang-iba to sa isang safe at makakamit na quarterly goal? Ibang-iba. So, hindi lang siya strategy and execution na konsepto mula sa business world. May spiritual dimension talaga. Okay, so may roar at wings tayo. Pero sa totoo lang, parang narinig ko na yan sa ibang anyo. Ano ba talaga ang bago dito? Bakit hindi lang to isa pang management book na nilagyan lang ng Bible verse para maging Christian? Dito na papasok yung pinagkakaiba niya. Kasi hindi hiniram ng may akda yung balangkas niya sa labas. Bagkus ang buong framework niya, direkta niyang hinugot mula sa Biblia. Paanong hinugot? Hindi lang siya basta kumukuha ng mga motivational quotes. Ang ginagawa niya, tinatrato niya yung mga kwento ni Moses, Joshua, Nehemiah, David at Paul bilang mga theological case studies. Kasi alam mo na, heroes of the faith sila. Baka isipin ng mambabasa,
Sino naman ako para ikumpara ang sarili ko kay Moses o David? Paano yung tinutugunan ng aklat? Maganda yan, kasi tinutugunan niya yan sa pamamagitan ng pagpapakita hindi lang ng mga tagumpay nila. Pinapakita rin niya yung kanilang mga takot, yung mga pagdududa, at yung mga pagkakamali. Halimbawa, si Moses. Oo, Puno siya ng wings. Malinaw yung utos sa kanya ng Diyos na palayarin ng Israel. Pero sa simula, kulang na kulang siya sa roar. yung nagdahilan siya, di ba? Oo, nagdahilan siya, sinabi niyang hindi siya magaling magsalita. Pinapakita ng aklat kung paano hinubog ng Diyos yung roar niya sa gitna ng mga pagsubok. So, hindi ito be like David. Ang approach ay mas, let's analyze David's entire leadership journey, warts and all. Okay, mas nagiging relatable siya at nabanggit mo kanina yung salitang hinubog. May isa pang konsepto sa mga notes mo na nakabukaw sa akin, formation before function. Teka, nagustuhan ko yung term na yan, parang blueprint ng pagkatao. Ano ba yung mga haligi at pundasyon na bumubuo dyan ayon sa libro? Sige, isipin mo para kang nagtatayo ng isang skyscraper. Okay? Bago ka mag-isip kung gaano to kataas o kung anong kulay ng salamin ang gagamitin mo o gaano kaganda yung lobby, yan yung function. Ano ang una mong ginagawa? Siyempre yung pundasyon, naghuhukay ka muna ng malalim. Tama, yan ang formation. Iginigiit ng aklat na sa pamumuno masyado tayong abala sa function. Sa mga stratehiya, sa pagpapalaki ng organisasyon, sa mga events, sa metrics, nakakalimutan natin yung formation, yung paghuhubog ng ating inner architecture. Anong itsura niyang inner architecture sa totoong buhay? Ito yung character mo, yung integridad mo, yung panloob na katatagan. Ito yung kung sino ka kapag walang nakatingin. Ito yung kung paano ka tumutugon sa takot, sa tukso, sa pagkakabigo. Sinasabi ng aklat na ang pamumuno na nagtatagal ay nagsisimula sa loob. Bago mo harapin yung mga dambuhala sa labas, kailangan mo munang harapin yung mga dambuhala sa loob mo. Pride, insecurity. Yun. Yung pagnais para sa madaling paraan. Ang tunay na roar, sabi ng libro, ay hindi nagsisimula sa malakas na boses. Nagsisimula ito sa isang tahimik at matatag na paninindigan sa loob. At dito, malinaw na si Jesus ang ginagawang sentro ng lahat. Madalas kasi, pag pinag-uusapan si Jesus sa leadership, ang naisip agad natin yung pagiging maamo, yung paghugas ng paa, yung servant leader. Pero dito, binibigyan din ng diin na may roar din siya. Paano yun pinapakita? O pagiging agresibo, ang roar niya ay yung hindi matinag na pagsunod niya sa kalooban ng Ama. Kahit ang kapalit nito ay ang krus. Saan natin yan makikita? Makikita mo yan noong tinukso siya sa ilang, tinanggihan niya lahat ng shortcut patungo sa kapangyarihan. Makikita mo yan noong itama niya ang mga Pariseo. At lalo na sa hardin ng Getsemani, kung saan sa kabila ng matinding paghihirap, ang panalangin pa rin ay hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang masunod. Yun ang pinakamatapang na roar. Oo, yung tapang na sumunod hanggang sa huli. At yung wings niya, siguro mas madali nang makita yun. Oo, pero mas malawak pa kaysa sa inaakala natin. Ang kanyang wings ay yung kanyang malawak at napakalinaw na pananaw para sa katubusan ng sangkatawan. Mula pa sa simula, alam na niya ang kanyang misyon. Bawat talinghaga, bawat pagpapagaling. Bawat kilos niya. Tama, lahat nakaangkla sa pangmatagalang plano ng Diyos. Hindi siya nagpadala sa mga panandaliang issue, sa kung ano yung popular, o sa gusto ng mga tao na maging hari na siya agad. Nakatingin siya sa dulo ng kwento, sa muling pagkabuhay at sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Sa kanya, hindi kailanman naghihiwalay ang tapang at ang direksyon. Maganda ang mga konsepto. Pero ito ang laging tanong. Paano mo to isa sa buhay? Maraming magagandang libro na pagkatapos mong basahin, sasabihin mo, wow, ang galing. Pero kinabukasan, balik ka na sa dati. Sinasabi dito na ang aklat ay isang formation journey. Paano ito nagiging practical? Nagiging practical ito dahil hindi lang ito basta binabasa. Dinisenyo to para maging isang workbook. May exercises. Oo, maraming tools. Halimbawa, sa dulo ng bawat kabanata, hindi lang basta may discussion questions. May tinatawag siyang courage inventory, kung saan literal na ipapalista sa'yo yung mga takot na pumipigil sa'yo sa pagsunod. Wow! At hindi lang yung malalaking takot.
Pati yung maliliit, yung takot na ma-disappoint ang iba, takot na magkamali, takot na hindi ka maging sapat, alam mo yon. So pinipilit ka niyang maging brutally honest sa sarili mo. Talaga. At pagkatapos niyan, may mga action plans. Halimbawa, pagkatapos ng kabanata tungkol sa wings o vision, may exercise na gagabay sa'yo sa pagsulat hindi lang ng vision statement, kundi ng tinatawag na faithfulness statement. Faithfulness statement. Oo, itatanong sa'yo, ano ang isang bagay na ipinapagawa sa'yo ng Diyos sa season na ito na kailangan mong gawin ng may katapatan anuman ang maging resulta? Tinutulungan ka nitong isalin yung malalaking ideya sa isang maliit, konkreto at magagawang hakbang para sa linggong ito. So hindi lang pagbabago ng pag-iisip, pagbabago ng gawi. Yon ang layunin. So ano na yun ang ibig sabihin ng lahat nito? Para sa'yo na nakikinig at nag-aaral tungkol sa pamumuno, ano yung pinakamalaking pagbabago sa pananaw na dala nito? Sa tingin ko, ang una at pinakamahalaga ay binabago nito ang definition natin ng tagumpay. Ang tunay na sukatan daw ng epektibong pamumuno ay hindi popularidad, hindi paglaki ng numero, hindi yung nakikita ng lahat na success. Ang tunay na sukatan ay ang enduring faithfulness. Yung matatag na katapatan. Oo, yung katapatan sa gitna ng mga pagsubok, oposisyon at kahit sa mga mahabang panahon na parang walang nangyayari. Teka, parang napakahilap tanggapin yan sa mundo ngayon. Kasi kung leader ka sa isang kumpanya o kahit sa simbahan, hanapan ka talaga ng resulta, ng numbers, di ba? Paano mo ipaglaban itong idea ng faithfulness kung yung board of directors mo ay nagtatanong tungkol sa quarterly growth? At yan mismo ang tensyon na gustong harapin ng libro. Hindi sinasabi na masama ang resulta. Ang sinasabi niya ay, hindi resulta ang dapat maging pangunahing motibasyon. Ah, okay. Kasi kung resulta ang habol mo, gagawin mo ang lahat para makuha yon. Kahit pa mag-shortcut ka o ikompromiso mo yung integridad mo. Pero kung ang pangunahing mong layunin ay maging tapat sa ipinapagawa sa'yo, gagawin mo ang tama kahit na hindi popular o kahit na mabagal ang resulta. At doon pumapasok yung pangalawang punto, no? Oo, dito pumapasok yung pangalawang punto. Ipinapaalala nito sa'yo na ang pamumuno ay isang sacred stewardship. Isang banal na pangangasiwa. Tama. Hindi ito posisyon na pag-aari mo na pwede mong gawin ang gusto mo. Ito ay isang tungkulin at responsibilidad na ipinagkatiwala sa iyo, kung saan may pananagutan ka sa nagbigay nito. Binabago nito yung tanong sa isip mo. Mula sa paano ako magiging sikat at matagumpay? Nagiging paano ko mapaglilingkuran ng tapat ang mga tao at ang misyon na ipinagkatiwala sa akin. At alam mo, dito talaga nag-iiba ang lahat kasi binabaliktad ng libro yung focus ng leader. Imbes na maghabol ka ng papuri or validation galing sa labas, ang sinasabi niya, ang mas mahalaga ay yung panloob na pagtugma mo sa tawag sa iyo ng Diyos. Mula sa pagiging performer, nagiging tapat ka na lang. Eksakto. At siguro, ang panghuli para sa akin ay yung ideya na bawat kilos ay dapat may malinaw na layunin. Hindi sapat na abala ka lang, di ba? Hindi sapat na marami kang ginagawa. Ang aklat ay parang naguudyok sa iyo na laging itanong. Ang tapang at pagsisikap ko, yung roar ko, ay nakaangkla sa isang malinaw na direksyon na bigay ng Diyos. So, ang tanong para sa iyo na nakikinag, yung mga pinagkakaabalahan mo ba sa araw-araw ay may malinaw na bakit sa likod nito? O baka napupunta lang ang roar mo sa mga bagay na hindi naman talagang mahalaga sa kabuuan? Isang matinding tanong yan para sa lahat. Napakalinaw ng mensahe ng Roar and Wings. Hindi sapat na matapang ka lang at hindi rin sapat na mapangarapin ka lang. Ang hamon ay hanapin mo ang iyong atungal, yung tapang na sumunod sa kabila ng takot at sabay na palaguin ang iyong pakpak, yung pananaw na bigay ng Diyos para sa hinaharap. At bilang panghuling pagninilay para sa iyo, iiwan namin ang tanong na ito na hango sa diwa ng aklat. Kung ang pamumuno ay sinusukat sa katapatan at hindi sa agarang resulta, anong isang desisyon ang kailangan mong gawin ngayon? Makumportaya pa rin o hindi makumporta na nagpapakita ng tapang na sumunod kahit hindi mo patiyak o hindi mo pa nakikita ang magiging kahihinatnan nito. Isa ng bagay na maari mong pag-isipan. Hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman,